Yan, say it every day at hayaan natin ang pagpapala ang humabol sa atin. 10 taon na po nating idinideklara and indeed, nakikita nga natin sa ating mga buhay, we are Macarius. We are happier than happy. We are super blessed. Amen? Amen. And bago po pala tayo magpatuloy, babatiin ko lang po ang lahat ng ating mga masugid na online viewers. Maraming salamat po sa linggo-linggong pagsama sa ating online worship. And we pray one day makasama namin kayo physically dito sa bahay-sambahang ito. So, let's begin. Yan. Ang topic po natin ay inline pa rin po sa ating theme na strengthening the church. And ang topic po natin ngayon is following God's leading or the wonder of God's leading. Yeah. At ang key text po natin ay matatagpuan po natin sa Acts chapter 13 verses 1 to 12. So basahin lang po natin and then himayin po natin unti-unti pagkatapos. So next, Acts chapter 13 verses 1 to 12. Yan. Now, in the church at Antioch, there were prophets and teachers. Nandun din si Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, si Paul po iyon. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Next po, verse 4. Yeah. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. And then they arrived at Salamis. They proclaimed the word of God in the Jews' synagogues. John was with them as their helper. Verse 6, they traveled through the whole island until they came to Paphos. There, they met a Jewish sorcerer, a false prophet named Bar-Jesus. Ayan. Next po, verse 7, who was an attendant of the proconsul. Yung proconsul po is si Sergius Paulus. Yan. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. So tingnan niyo po, si Sergius Paulus, yung proconsul, sabi isang intelligent man, matalinong tao, pero pinatawag nila si Barnabas at si Saul because anong gusto niya? He wanted to hear the word of God. Isang napakatalinong tao, pero gusto pa rin niyang pakinggan yung mga salita ng Diyos. Verse 8, but Elymas, the sorcerer, for that what his name is, pakibalik po, ayan, yung verse 8 po pala, opposed them and tried to turn the proconsul from faith. So habang nagtuturo sila, meron namang isa na oppose ng oppose. Mali yan, hindi ganyan, mali yan, gano'n. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, yan, verse 10. Next po, verse 10. Yan. You are a child of the devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Puro panlilin lang, puro tricks lang. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Verse 11, now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time. Mabubulag ka for a time, not even able to see the light of the sun. And immediately, mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. Yeah. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. So, yan, himayin lang po natin ng mabilis. Yeah. So, una po, they were all together worshiping the Lord and fasting. Yan po yung sa verse 2 and that. So, verse 2 and 3. Yan, nagwo-worship sila. Parang ganito, meron silang Sunday service. Yan. And they were all together praying and fasting. And then, yan, after that, the Holy Spirit speaks to them. So, importante po yan. The Holy Spirit speaks to them. Nangusap po ang Holy Spirit, parang sabi niya, asan si Barnabas at si Saul? Saul or si Paul. Di ba? Parang ganon. May ipapagawa lang ako sa kanila. Parang gano'n. Well, not exactly like that, pero kung
kung in a father-son relationship, the Spirit, yan, sabi niya, asan yung mga lingkod natin na si Paul at saka si Barnabas, may papagawa ako. Parang ganon. So, after nilang mag-prayer and fasting, tinapos pa rin po nila yung Sunday worship. Hindi naman pagka-convict sa kanila ng Holy Spirit, umalis na sila. Hindi. Tinapos po nila yung worship nila, yung prayer and fasting, and then yung congregation, they laid their hands to Paul and Barnabas, naglay hands sila to pray for them sa gagawin nila sa mission nila. Ayan. And then, so after nilang pag-pray sila, they laid their hands, set them off, and the rest is history na po. This marked the beginning of the first intentional. Ito po yung beginning ng intentional missionary effort of the church. Siyempre, ang goal is spreading the gospel to the nation sa iba't iba pang panig ng mundo. So, in this scripture, we can see na hindi lang sila basta-basta humahayo. Hindi yung, sige, punta tayo doon. They were led by God, and following God's leading brings them success sa kanilang mga ginagawa. And syempre, it brings glory to God. So, sumunod sila sa leading ng Diyos. Yan. So, pag himay-himayin pa po natin yung key text natin, and today, we will take on how God leads His people. Pag-aaralan po natin yan, bibigyan ko po kayo ng 4. Mabilis lang po ito. And ang number 1 po dyan is, God leads His people through His words. Yan. Back in the day po, yan, balik tayo noong unang panahon, literal po na salita ng Diyos, boses po ng Diyos, ang naririnig ng ating mga naunang Kristiyano, sila Abraham, sila Moises, Elijah, Samuel, at iba pa. Literal po sila na kinakausap ng Diyos para i-lead kung ano man yung kamanghamanghang bagay na ipapagawa sa kanila. Tapos, pero in most cases, God uses His angel naman po to talk to His people. Kagaya na lang nung pagkausap niya kay Joseph, di ba? Nung nag-conceive si Mary sa ating Lord Jesus. Yan. The same thing happened kay Philip sa Acts chapter 8 verses 26 to 40. Silipin lang po natin ng mabilis. Yan. Acts 8:26 to 40. Ito po si Philip and ang isang eunuch. Yan. Pwede niyo po ba akong sabayan sa verse 26? Yan. Now, an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Ayan. So, he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch. Ayan. An important official in charge of the treasury of Kandake, which means Queen of Ethiopians. Yan, katiwala. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. Yan, habang pauwi siya, o sa atin siguro, after work, habang nasa bus, ayan, binabasa niya ang book of Isaiah daw. Next po, verse 29. The Spirit told Philip, yan, go to that chariot and stay near it. And then Philip ran up to the chariot. Sumunod naman siya and heard the man reading Isaiah the prophet. Tapos tinanong niya, do you understand what you are reading? Philip asked. Verse 31, anong sagot niya? How can I? He said, unless someone explains it to me. So, he invited Philip to come up and sit with him. Ayan. So, next po, sa verse 32 naman po, ayan, this is the message of the scripture the eunuch was reading. Ito daw yung binabasa niya. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. She did not open his mouth. Yan. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants, for his life was taken from earth. So, ayan daw po yung binabasa niya. Verse 34, next po, the eunuch asked Philip, yan, tell me, please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? Sino ba? Sino ba yung kausap niya? Then,
Philip began with the very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water, may tubig. What can stand in the way of me being baptized?" Yan. And then he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Yan. So, to sum up the story, ganito po yun. Yung angel of the Lord nagpakita kay Philip. Sabi niya, punta ka doon sa south. Di ba? Sabi niya ganon. And then, immediately, sumunod naman si Philip. Hindi siya nagtanong, bakit? May handaan ba doon, Lord? Hindi. Di ba? Sumunod siya. And then, nakita niya, then nandun yung chariot. Sinabi sa kanya, lapit ka doon sa chariot. Di ba? Anong ginawa niya? Nagreklamo ba siya? Nagtanong ba siya? Hindi. Pumunta siya doon sa chariot, sa may karwahe, di ba? And then, narinig niya yung eunuch na nagbabasa ng Book of Isaiah, di ba? And then, tinanong niya, naiintindihan mo ba? Yan. Sabi ng eunuch, hindi nga unless merong may magpaliwanag sa akin. And then, pinaliwanag ni Philip yung scripture na binabasa niya that it was about Jesus, and then nagpabaptize right then and then nung may nakitang tubig yung eunuch. So, ano po bang gustong ipahiwatig ng verse na to, 'di ba? So, kung mapapansin natin, nandun lang siya, narinig niyang bumabasa, and tinanong niya, naiintindihan mo ba yung mga binabasa, yung binabasa mo? So, sa matuwid, mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay walang pakinabang kung hindi natin naiintindihan. Amen? Amen. Kahit ganito kaganda, kung hindi natin naiintindihan, wala po itong pakinabang. Kaya po nagpapadala ang ating Diyos na buhay ng mga tao na lalapit sa atin, aabot sa atin para ipaliwanag yung mga salita ng Diyos. Lalo na yung mga mahihirap, yung malalalim yung theology, di ba? So parang ganito lang yan. But if isang araw may lumapit sa'yo, nag-message sa'yo, alam mo friend, nakikita ko lagi sineshare mo yung Ephesians 2:8-9. Ano bang ibig sabihin doon? Kasi nababasa ko lang, for it is by grace that you have been saved. Pero hindi ko naiintindihan, ano bang ibig sabihin doon? Di ba? So, isang araw, malay mo, may magtanong sa'yo kung ano ba ibig sabihin doon, and then ipaliwanag mo kung ano ibig sabihin nun. Kasi biyaya yon, wala tayong ginawa, regalo yon, kagandahang loob lang. Unmerited mercy yon, hindi natin deserve pero ibinigay pa rin sa atin, di ba? Kaya wag mo nang isipin yung mga nagawa mong kasalanan. Hindi naman dahil marami kang nagawang kasalanan, hindi ka na maliligtas. Libre nga yan regalo nga yan, di ba? Mahal nga tayo ng Diyos kahit nang tayo makasalanan pa, di ba? And then, right then and then, baka makasave ka ng kaluluwa, o di ba? So that's the importance na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. And if it is the leading of God, kahit sino pa yan, kahit sino pang kaibigan mo na mataas ang posisyon, mataas ang na-attain, mataas ang pinag-aralan, di ba? Sabi nga, katiwala siya ng reyna, di ba? Pero kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos at mai-share mo sa Kanya, isa itong malaking pakinabang. Amen? Amen. Isa po itong napakalaking pakinabang. So, yun po. And then, magkakaiba man po ang pagkakatawag, di ba? Especially itong mga unang panahon na nagsasalita pa ang Diyos. Directly, kinakausap niya yung mga prophets, sila Moises, sila Elijah, or through angels, or sa'yo, dito na nakikinig ngayon. Magkakaiba man po ang pagkakatawag, iisa lang po. Meron po tayong common denominator. Ano po yun? Yun po yung pananampalataya sa Diyos. Our faith in God that His leading will bring wonderful works and glorify God's name. Amen? Amen. Lahat po ng kamangha-manghang tawag sa atin, lahat po ng ipinapagawa sa atin, isa lang po ang patutunguhan niyan. All to bring glory in God's name. Amen? Amen. So, now, sa panahon po natin ngayon, wala na po. Or kung meron man, siguro, merong mangilang-ilang gantong pangyayari. So ngayon, kung gusto mo pong marinig ang boses ng Diyos, alam niyo na po ba kung anong dapat yung gawin? Ano po ang dapat natin gawin kung gusto nating marinig ang boses ng Diyos? Kailangan natin buksan ang ating mga Biblia. Yan. Kailangan nating magbasa, buksan natin ang ating mga Biblia. Amen? Amen. Yan. Parang ayaw niyo pong magbukas ng Biblia. Amen?
Amen. Yan. Para marinig po natin ang boses ng ating Diyos na buhay, kailangan natin buksan ang ating mga Biblia. Bakit po? Psalms 119 verse 105. Yeah. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Yan. So, ano po ba ang purpose ng lampara? 'Di ba po? Para maging ilaw, tanglaw nga, 'di ba kung tutuusin. Kasi nung araw, 'di ba? Dati pa naman nung araw, wala pa talagang kuryente, wala pang mga poste, and then wala pa rin namang mga bahay na dikit-dikit na may mga ilaw or mga lamp. So, nung araw, kung ikaw ay dadaan sa isang madilim na lugar, lalo dati wala pa namang patag na kalsada, 'di ba? Kagubatan pa. At masyadong madilim at ikay walang dalang ilaw, alin lang ang pwedeng mangyari sa iyo? Pwede kang maligaw or pwede kang mapahamak sa daan, 'di ba? Kaya kailangan natin ng lampara. Same goes sa ngayong mga araw, sa ngayong araw, ngayong panahon. Sa panahon ngayon, mayroon mang ilaw sa daan, 'di ba? Maliwanag man yung mga phones natin, mayroon mang ilaw. Hindi pa rin ito sapat para makalakad tayo sa mundong ibabaw kung madilim ang ating pagdaraanan. Not literal na dilim, kundi yung mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, yung mga pangyayari sa ating buhay. Kung wala po tayong daladalang ilaw, kung hindi natin kasama ang salita ng Diyos, mahihirapan po tayong lumakad, mahihirapan po tayong makarating sa ating paroroonan. Maaring makarating ka dahil sanay ka na dumadaan sa ganitong kalungkutan, marahil makarating ka pero nagkatisod-tisod ka naman, 'di ba? Masakit na yung paa kasi ang dami mong pinagdaanan pero nakarating ka pa rin, or marahil na hindi ka na tuluyang makarating sa paroroonan mo kung wala ang ilaw. Pero kung may ilaw, 'di ba? Mas maganda. Oo, sanay ka mang lumakad sa kalungkutan, sa dilim ng kalungkutan, pero mas madali kung meron kang ilaw na daladala. Kasi mas ma-appreciate mo yung ganda ng iyong buhay kung nakikita mo yung paligid mo. Kung nakikita mo yung mayamang biyaya ng Diyos sa paligid mo, kung nakikita mo yung mga blessings ng Diyos sa paligid mo, hindi lang puro yung problema. Kasi ang karaniwang mali ng bawat tao ay sobra silang nakafocus sa mga problema, na overwhelm sila, di ba? May bayaran na naman ng tuition, bayaran na naman ng kuryente, kailangan na naman ng pangkain. Doon sila nakafocus, sobrang focus sila sa sa pagkuha ng mga pangangailangan nila. Pero hindi na nila napapansin yung mga magagandang bagay sa paligid nila. Halimbawa, di ba? Nagising ka ngayong umaga, wala kang sakit, wala kang karamdaman, isang napakagandang biyaya. Pero dahil nakafocus ka dun sa problema kung paano malulutas, and then yun na lang din yung naiisip mo, di ba? Ang feeling mo, ang answered prayer mo na lang is kapag ka inabot ni Lord yung pangangailangan mo, kapag ka inabot niya yung panggastos, yung pang tuition, pambayad ng kuryente, hindi mo na nakikita yung ibang mga answered prayer na binigyan ka ng Diyos ng kalakasan para makapagtrabaho, binigyan ka ng Diyos ng mga tao sa paligid mo para mas makapaglakad ka sa mundong ito ng masaya, ng mayroong guidance and everything. So, ganun po kaimportante ang liwanag ng Diyos. Kung wala po ang salita ng Diyos, madilim, at hindi natin alam kung yung patutunguhan natin, hindi natin makikita. Kaya naman, kailangan po natin ang kanyang ilaw, ang kanyang salita para tulungan tayong makita kung paano bang ang isang anak ng Diyos ay dapat mabuhay dito sa mundong ibabaw. Yan. Kaya naman po, ang tanong, may Bible ka na ba? Pakitanong nga sa katabi, may Bible ka na ba? Sa kabila naman, may Bible ka na ba? Amen. So, ang $1 million question is, binabasa po ba natin ang ating Biblia? Amen. Sige po, pumalakpak naman po lahat ng anak ng Diyos na nagbabasa ng kanyang mga salita. Yan. Sabihin natin sa katabi, huwag i-display. Basahin natin ang Biblia.
Amen. Ayan, baka kasi kala nyo para siyang mga encyclopedia, yung mga di na nagagamit, yung mga dictionary na nakahilera, kompleto volumes, display lang, di ba? Tapos, mas natuto pa ng salita ng Diyos ang anay kaysa sa'yo kasi natagos niya mula Genesis hanggang Revelation, ikaw di mo man lang nabuklat. Ayan. So, wag i-display. Ulit, sabihin po natin sa katabi ulit natin, wag i-display ang Biblia. Amen. Basahin natin ang Biblia. Napakalaking pakinabang po ng Biblia. Bakit? Kasi tulad nga ng sinabi natin kanina, kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, buklatin mo ang Biblia. Bakit? Dahil lahat ng gustong sabihin sa iyo ng Diyos, nariyan niya. Lahat ng sagot sa mga tanong mo, nandyan na. Mga kapatid, lahat ng pangako, lahat ng pagpapala, nandyan matatagpuan sa ating Biblia. Kaya po, basahin natin ang ating mga Biblia. Amen? Amen. Kaya kung wala ka pang Biblia, we suggest na bumili ka na ng sarili mong Biblia. Hindi naman naabot ng 106,000 yung isang Biblia na yun, di ba? Hindi naman naabot yun. So, kaya na yun, fully paid, hindi na installment. Ilang terabyte ba ng knowledge yun? Walang hanggan. Amen? Amen. So, mag-invest po tayo sa ating Biblia. Amen? Amen. Sabi, hindi, sa iPhone ko na lang ilalagay yung Bible ko. Pwede naman, pero matagal makaipon pambili ng iPhone eh. Di ba? Bili na lang tayo ng Biblia. Amen? Amen. And napakalaking pakinabang po kapag mayroon tayong Biblia na nandyan lagi, masasandalan natin, makukuhanan natin ng mga knowledge and wisdom na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 says, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, saan pa? Rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan po ang pakinabang ng salita ng Diyos sa pagtuturo. Well, mga kapatid, pag sinabi pong teaching, hindi lang po ibig sabihin na nandito ka sa taas nagtuturo, di ba? Teaching po in a way na tinuturuan din tayo. Amen? Kapag may problema ka, nakikita mo, andun yung sagot, tinuturuan ka ng Biblia kung paano mo ba ito dapat harapin. Diba? Hindi lang po ito teaching in a way na magtuturo ka or ituturo mo sa kanila. Ikaw din. Mga kapatid, yung mga nagtuturo po sa inyo ng salita ng Diyos, tinuturuan lang din po yan ng Word of God. Kaya po nila natutunan yan kasi nabasa nila and na-apply nila. Kasi hindi po nila kayang ituro sa inyo kung hindi po nila naintindihan or hindi kumilos ang Diyos sa kanilang buhay kung paano interpret or paano ba gagawin o susundin yung mga salita ng Diyos na yan. And at the end of the day, it is the Bible itself na nagtuturo sa iyo kung paano ba intindihin yung mga salita ng Diyos. Wala ka namang kailangan na sobrang lalim na pag-aaral. Right then and then, makikita mo naman. Basahin mo lang yung konteksto, basahin mo lang ng buo yung chapter. Malalaman mo na kung ano ibig sabihin ng Biblia. Amen? Amen. So, mga kapatid, maging malinaw po. Ang pagtawag po ng Diyos sa iyo, hindi naman po palaging big. Kasi baka iniisip natin, yung tawag sa iyo agad is magtayo ka ng church dyan sa bakuran mo. Hindi po ganon. Or pumunta ka doon sa may assembly, mag-proclaim ka ng salita ng Diyos. Hindi po ganon. Hindi po laging big. Well, kung ito man po ang pagkakatawag sa iyo, then good for you. Sundin mo ang leading ng Diyos para sa iyo. Pero minsan, tatawagin ka niya, mangungusap siya sa iyo bilang ama mo. Sabi, nak, halika, church tayo. Diba? That's one way of God's leading. Tatawagin ka niya para mag-church, para makapag-aral ng kanyang mga salita. Diba? Hindi naman laging big agad ang pagkakatawag. Iba-iba po ang pagkakatawag. Sabihin po sa katabi, iba-iba ang pagkakatawag. Yan. Merong tinawag para umupo at makinig. Di ba? Makinig ng salita ng Diyos. Ay, tinawag ako ng Diyos para maupo at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Pero baka 1 taon lang yung tawag na yun, kapatid. Baka hindi naman 10 taon. Kinarir mo naman masyado yung tawag sa iyo. Di ba? May ibang tinawag para mag-imbita. Talagang meron po, gift po yan. Para yung makapag-invite and makapagdala. Meron ding tinawag para mag-ayos ng upuan. Diba? Meron pong tinawag para mag-serve sa ministry of the Lord, diba? Mag-imbita. Yan. Bottom line is,
God calls you to bring glory to His name. Amen? Amen. And bringing glory to God is not always in the church. Diba? Hindi tuwing Sunday lang, hindi tuwing Wednesday lang. Madalas, tinatawag ka ng Diyos, sinasabi niya sa iyo, "Nak, halika, bumangon ka. Kumikilos ako sa buhay mo. May ginagawa ako." Yan. Magpatuloy ka lang. Oo, kahit tingin mo parang walang nangyayari. Meron yan, di ba? May ginagawa ako sa buhay mo. Yun, that's one way of God's leading. Bakit? Isa po, ang pang 67 po na book sa Bible ay ikaw mismo. Ikaw po yung book na binabasa ng mga taong nakapaligid sa iyo. So kung makita nila kung paanong ang buhay mo ay binago ng ating Diyos na buhay, doon sila mabe-bless, doon mag-glorify ang pangalan ng ating Diyos na buhay. For example, itong si brother talaga dati nakikita ko to ganito, ganyan, magkakasama pa kaming ganun Pero ngayon nagche-church na, parang bumait. Abay, nililibre pa ako. Ganun pala kapag ka na born again na, ganun pala pagka Kristiyano na, pag nag-aaral ng Word of God, sama nga ako sa Kanya. Saan ba yung church nyo? Diba? Ganun po kumikilos ang ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Ganun po niya tayo ginagamit para mag-win ng souls. Akala mo lang walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, pero meron. Nagiging isa kang magandang halimbawa, isa kang example ng Diyos kung paano ba kumilos ang Diyos sa buhay ng isang normal na tao. Amen? Amen. Yeah. O minsan, tinatawag ka ng Diyos, sinasabi niya, "Nak, laban lang, kasama mo ako, 'di ba? Magpatuloy ka lang, matatapos din 'yan. Ano mang pinagdaraanan mo, blessings na 'yung kasunod diyan." Amen. Amen. That's one way of God's leading. Nililid kaya na, patuloy na, lumaban. Bakit? Kasi kapag sumuko ka na, wala na, tapos na talaga. Pero pag patuloy kang lumaban, makikita mo yung end game, yung plano sa iyo ng Diyos. And lahat tayo, pinlano ng Diyos na magkaroon ng magandang buhay, more and better than you have ever dreamed of. Amen? Kaya ano man po yung pinagdaraanan mo, kung tingin mo, wala ka pa doon sa well-off na buhay, sa nakaluluwag-luwag, tuloy lang, magpatuloy lang. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan yan. Kasama mo siya lagi sa anumang laban ng buhay. Magpatuloy ka lang kasi yung pangako niya, totoo. Amen? Hindi lang sabay-sabay na nararating sa bawat punto ng buhay. Iba yung timeline niya, iba yung timeline nyo. Marahil binigay na sa Kanya, ibibigay pa lang sa iyo. Ganon din naman, marahil na ibigay na pala sa iyo, hindi pa binibigay sa Kanya. Amen? Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Amen. So, ano man mangyari, magpatuloy. Sabihin sa katabi, magpatuloy. Amen. Magpatuloy lang po. Yeah. Now, here's the problem. Ito po yung problema. Kahit paano po mangusap sa iyo ang Diyos, di ba? Walang mangyayari kung hindi mo kilala ang boses ng Diyos, di ba? Hindi mo alam ang kanyang mga salita, ano ba yung mga word of God, ano ba yung sabi lang ng mga tao, yung ang ganda lang pakinggan pero wala namang palang pakinabang, di ba? Actually, ganito yung nangyari kay Samuel, kila Samuel and Eli sa 1 Samuel chapter 3, basahin niyo na lamang po, di ba? Tinatawag ng Diyos si Samuel, di ba? Magkasama sila doon, sabi niya, Samuel, tapos tumayo si Samuel, pumunta siya kay Eli. Parang sabi niya, "Eto na ako, bakit mo ako tinatawag?" Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag." Tapos bumalik siya, nega siya ulit. Tapos tinawag ulit siya, "Samuel, Samuel." Ganun. Tumayo ulit siya, pumunta siya kay Eli. Sabi, "Eto na ako, ano bang kailangan mo? Bakit mo ako tinatawag?" Sabi niya, hindi kita tinatawag, di ba? Tapos tinawag ulit siya, "Samuel." Pumunta ulit siya kay Eli. Tapos na-perceive ni Eli, si Eli po isa ding prophet, di ba? Na-perceive ni Eli na tinatawag si Samuel ng Diyos. Sabi niya, "Sige, ganito. Sabihin mo kapag tinawag ka ulit, 'Lord, here I am, your servant is ready to listen.'" Yan. Kaya nung tumawag ulit, "Samuel, Samuel," sumagot na si Samuel na, "Lord, here I am, your servant is ready to listen." And the God spoke to Samuel. Nakipag-usap po ang Diyos kay Samuel. So, ganun din. Baka mga kapatid, nakikipag-usap na pala ang Diyos sa iyo. Hindi mo pa alam. Bakit?
Kasi hindi mo siya kilala, di ba? Dumaan na sa Facebook mo yung "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Inignore mo lang. Bakit? Kasi tinatawag ka na pala ng Diyos, hindi mo pa alam, di ba? Ganon. So ano pong gagawin para malaman natin kung tinatawag tayo ng Diyos? Ipamilyar po natin yung sarili natin sa boses ng ating Diyos na buhay. And paano yun? Hindi na nga siya nagsasalita ngayon. Again, through our Bible. Basahin po natin ang kanyang mga salita. Amen? Amen. So, sa panahon ngayon, hindi mo maririnig yung gustong sabihin ng Diyos kung hindi mo bubuklatin ang Biblia mo. Amen? Sayang, may pangako pala nakatapat yung pinagdaraanan mo, hindi mo nabasa. Sayang, di ba? Magaling ka na pala dapat, kaya lang hindi mo nabasa. Sayang naman, di ba? Mananagumpay ka na pala, kaya lang hindi mo nabasa. Sayang naman. Super blessed ka pala, di ba? Kaya lang hindi mo nabasa. Sayang. Mayaman ka na pala, kaya lang hindi mo nabasa. Sayang, di ba? Nakagraduate ka na pala, secured na pala yung future mo. Kaya lang, hindi mo nabasa. Sayang. Sinasabi pala sa iyo ng Diyos na alam niya yung plano niya sa iyo, magandang buhay, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and future. Hindi mo narinig. Yan, sige-sige ka pa din, di ba? Sinabi na pala sa iyo ng Diyos na sa latay at sa kanyang sugat, ikay magaling na, 'di ba? Sayang, 'di ba? Pa-doktor ka pa rin, sayang ang pera, 'di ba? Paano ka pa rin, bilib ka pa rin ng bili ng gamot, wala ka naman pala talagang sakit sa isip mo lang pala, iniisip mo lang pala may sakit ka. Sayang, mayaman ka na pala, 'di ba? Hindi mo nabasa. Sayang naman. Amen? Sayang. Napakadaming pangako ng Diyos sa atin. Nandyan lahat sa Biblia. Amen? Mahalaga po na alam natin yung mga pangako ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos po, kapag nangako, siguradong tutuparin niya. Amen? Amen. Ngayon, kung hindi mo alam yung pangako, hindi mo sa Kanya maire-remind. Halimbawa, hindi mo alam na magaling ka na pala. Diba? Pag nagkasakit ka, hindi mo sabi, or kung alam mo na magaling ka na pala, pag nagkasakit ka, Lord, sabi mo sa yung latay at mga sugat, magaling na po ako. Sabi sa iyo ng Diyos, ay oo, sinabi ko yun, sige, magaling ka na anak, di ba? Ganon. Napakalaki po ng nawawala sa atin kung hindi natin alam or hindi natin nababasa ang kanyang mga pangako. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos natin ay tapat. Amen? Amen. Siya'y laging sapat. So ano man po yung pangangailangan nyo, alam ko, ano man pinagdaraanan nyo, may katapat yan na pangako. Amen? Kailangan nyo lang hanapin, basahin sa kanyang mga salita. Buklatin po natin ang Biblia. Amen? Amen. So, number 2, yan. Pangalawa na po tayo. How God leads His people. God leads His people through, ano po ulit yung una? Through His words. Pangalawa po, through the Holy Spirit. Yan. John chapter 16 verse 13 says, yan. But when He, the Spirit of the truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ayan. Mga kapatid, the Holy Spirit plays a big role in God's leading. The Holy Spirit is the presence of God on earth. Yun po yung presensya ng Diyos dito sa mundo. Acting as a comforter, teacher, and guide for believers. Revealing Christ and leading them in all truth, di ba? Yan. Siya yung nagli-lead sa atin. Siya yung nagko-convict sa atin kung meron man tayong mga gagawin. This is how God speaks to us daily sa pamamagitan ng Holy Spirit. Siya po yung tumatapik sa atin every time. Siya po yung nagsasabi sa atin kung ano ba yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin, di ba? Siya po yung tumatapik sa atin kapag gagawa ka ng mga bagay na hindi align sa will o sa kalooban ng Diyos. Siya yung humihila sa iyo kada linggo ng umaga para bumangon at umattend ng Sunday worship. Yan. Tanong, meron po bang ganito na nangungusap sa iyo araw-araw? Meron po ba? Parang wala. Yan. Meron po bang ganito na nangungusap sa iyo araw-araw? Buhay po ba ang Holy Spirit sa ating mga buhay?
Amen. Yan. Dapat meron kasi once na tinanggap mo po si Kristo bilang tagapagligtas, 'di ba? Mananahan po sa atin ang banal na spirito. 'Di ba? Sabi sa John chapter 3 verse 6, wala po diyan, 'di ba? Flesh gives birth to flesh, but the spirit, big S po, gives birth to the spirit. Yan. Kung nasa atin po ang banal na spirito at buhay ang spirito natin, yan, na born again na po ang ating spirit, ay madidiscern na po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Nandyan talaga yan, magko-convict sa atin. Mangungusap yan, di ba? Naranasan niyo na ba na parang isang Sunday, tinatamad kayong mag-church, pero parang may bumubulong sa'yo na, hindi, Sunday ngayon, mag-church tayo. Naranasan niyo na ba yon? Diba? Amen. That's the Holy Spirit convicting you. Siya yung paraan ng pangungusap sa'yo ng Diyos na, Nak, halika, aral tayo ng aking mga salita. Amen? Amen. So, ganito po ang nangyari kila Paul and Barnabas sa ating pong key verses. They were led by the Holy Spirit. Balikan po natin sa verse 2. Yan. Balikan po ulit natin yung Acts chapter 13. Next po, yan. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So, after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Yan, sa verse 4, the two of them sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jews' synagogues. John was with them as their helper. Yan. They traveled through the whole island until they come to Paphos. There, they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Yan. So, yun lang po yung binasa natin kanina. So, now, I want you to look at this. Look at the response of Paul and Barnabas. Diba? After ng gawain, diba, right then and then, nung tinawag sila ng Holy Spirit, they immediately followed the Holy Spirit. And many of us, hindi po ganun yung respond natin, kagaya ng respond ni Paul at saka ni Barnabas when the Holy Spirit calls us for something. Bakit? Ano po ang natural tendency kapag ang tao po ay tinawag ng Holy Spirit? Ano po kaya yung number one na gagawa ng tao? Diba? Una nilang ginagawa, nagdadahilan. Ngayon po ba? Tinawag ka ng Holy Spirit na humayo, bigla kang, ang dami mo ng dahilan. Bakit? Bakit kaya? Kasi nakatingin tayo sa sarili nating kakayanan. Iniisip nila, ano ba yung sasabihin ng iba para sa kapag humayo ako, 'di ba? Kadalasan ganyan eh. Sabi ni pastor, pwede na daw kayo i-assign. O sister, assign ka na sa prayer. Eh hindi muna, hindi pa ako ready, 'di ba? Ang ganyan. O sister, hahayo daw tayo, pupunta daw tayo doon sa pulo. Tapos sabi nila, ay, hindi pa ako ready eh. Tsaka may gagawin ako doon, magsasaing pa ako. Naman, ganun. Yun natural tendency ng mga tao. Sabi ng Diyos, magpahayag ka ng aking salita doon sa school nyo. I-share mo doon sa isang kaibigan mo. Diba? Hindi naman maniniwala sa akin yung Lord eh. Diba? Yun yung natural tendency ng tao, magdahilan, umiiwas, tumanggi. Bakit? Kasi nakatingin ang tao sa sarili niyang kakayanan. Pero tandaan nyo mga kapatid, kapag Diyos ang tumawag sa'yo, i-equip ka niya. Amen? Amen. Hindi ka ipapadala ng Diyos kung hindi siya naniniwala at nagtitiwala sa'yo. Amen? Amen. Tinawag ka ng Diyos kasi God believes in you. Amen? So ito ang malaking tanong. God believes in you. Do you believe in yourself? Naniniwala ka ba sa sarili mo? Amen. Kung hindi, baka magkakaproblema tayo. Amen? Naniniwala sa iyo ang Diyos na kaya mo, pero ikaw, hindi ko pa kaya, Lord, hindi ko pa kaya. Diyos yan, siya yung gumawa sa iyo. May alam ng lahat sa langit at lupa. Alam niya na kaya mo, tapos hindi ka maniniwala. Amen. Same goes kung hindi ka naniniwala na pinagkatiwalaan ka ng Diyos na kaya mong gawin, baka hindi ka rin naniniwala na mayaman ka na ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos lahat ng pinagdarasal mo. Amen.
baka hindi mo rin makuhang paniwalaan yung mga pangako niya. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo. Hindi ka naniniwala sa sarili mo na deserve mo. Well, mga kapatid, kung tutuusin, walang deserving sa atin, di ba? Filthy rags. Maruming basahan tayo kung tutuusin. Pero paano tayo nakakatayo sa harapan ng Diyos? Dahil sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Bumaba si Kristo dito para gapiin ang kasalanan, ipinako siya sa krus ng ikatlong araw, nabuhay siyang muli, and then para tayong lahat ay maligtas. Amen. Tapos na yung laban 2,000 years ago, 'di ba? Kaya pag tumitingin ang Diyos sa atin, hindi na yung maruming kalalagayan natin yung nakikita, kundi yung si Jesus Christ na. Si Jesus Christ na tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas na nasa puso natin. Amen? Amen. So, huwag kang magda-doubt sa sarili mo kapag tinawag ka sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Unang-una sa lahat, kaya ka tinawag ng Diyos dahil naniniwala ang Diyos sa iyo na kaya mo. Amen? Kaya mga kapatid, kapag tinawag ka para mag-pray, tinawag ka para gumanap sa gawain ng Diyos, go, sumunod ka. Bakit? Kasi confident ang Diyos na inassign ka na tinawag ka kasi kaya mo. Amen? Sabihin sa sarili, kaya ko. Dahil may Diyos ako. Amen? Amen. Kung tayo lang talaga, baka hindi. Pero dahil kasama natin ang Diyos, kaya natin. Amen? Sige, sabihin ulit sa sarili, kaya ko. Dahil may Diyos ako. Sabihin naman sa katabi, kaya mo. Dahil may Diyos ka. Ayan. Sabihin sa katabi kabila, kaya mo. Dahil may Diyos tayo. Amen. Kaya niyo po ba? Amen. Dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. The Holy Spirit is there. Hingi ka lang ng tulong. Psalms chapter 143 verse 10. Next po, yan. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. So, yan po yung prayer sa Psalms. Teach me to do your will, for you are my God. May your spirit lead me on level ground. Yan. May your spirit lead me on level ground. Sa ibang salin po, establish my feet. Yan. Establish nyo po ang aking paanan, ang aking paa sa landas na aking tatahakin. Let your spirit lead the way. Lead me, Lord. Amen? So, ganyan po. Next po, number 3. Yan. How God leads His people. Yan. God leads His people through, number 1, ano po ulit yung una? Through His Word. Yan. Pangalawa, through the Holy Spirit. And pangatlo, through circumstances. Yan. Proverbs chapter 16 verse 9 says, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Yan. When God calls you, madalas, hindi naman niya ilalatag lahat ng dapat mong gawin, di ba? Walang step by step na kailangan mo sundin. Pag tinawag ka ng Diyos, sinabi niya, halika dito sa gawain ko. Wala namang step by step na detailed guide kung ano yung kailangan mong gawin, di ba? Madalas, papakita lang niya sa'yo yung end game. Ito yung blessings ko kapag ka sumunod ka. Pero, mga kapatid, tandaan natin, hindi dahil wala siyang specific na step-by-step guide, hindi ka na magpaplano. Do your part pa rin. Amen? Pinagkatiwalaan po tayo sa gawain. Kaya ipag-pray pa rin po natin, gumawa tayo ng plano kung paano natin maipapagawa yung ipinapagawa sa atin. Do your best and God will do the rest. Ika nga. Yung mga plano mo, ang Diyos ang bahalang magpuno sa siya ang bahalang mag-correct. Basta ito po ang tatandaan mo. Pag tinawag ka ng Diyos, ihanda mo ang sarili mo. Amen? Amen. Ihanda mo ang talino mo, ihanda mo ang oras mo, ihanda mo ang lakas mo, ihanda mo ang pasensya mo. Diba? Kasi hindi porket tinawag ka ng Diyos, madali na. May leading ni Lord may God's leading. So madali na yan, kaya ko, diba? Hindi porket may pinapagawa sa iyo ang Diyos, everything will fall into place, diba? Kasi nga, it's for the Lord naman, tinawag ako ng Diyos. Okay lang yan. No. Marami pong pagdaraan ang mga bagay-bagay na hindi mo maipaliwanag. And kung paano hindi mo po maipaliwanag kung ano ba yung mga bagay na to, kung paano
ano bang di mo maipaliwanag, di mo maisip kung ano bang dapat gawin sa mga bagay na to. Ganon ding, hindi mo maisip, parang di mo maintindihan kung paano mo napagtagumpayan yung mga bagay na pinagdaanan mo. Amen? Tatanong mo lang, paano nangyari yun? 'Di ba? Kasi meron kang Diyos na kasama. Amen? Amen. Looking back sa church, 'di ba? Aakalain mo ba nang galing to sa kubo? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Hindi parang talaga kubo to nagsimula. Well, nagsimula po tayo sa kubo, nagsimula tayo sa maliit, 'di ba? Hindi madali, 'di ba? Syempre, hindi naman porket nagkaroon ng church dito, sobrang dali na agad ng buhay yung mga nag-a-attend dito. Hindi naman pagkatapos ng kubo, after 1 week, meron na agad church building. Tapos after 1 month, eto na agad, nakapagpatayo na agad. And after ilang buwan ulit, ganito na, ganyan na yung mga gamit. Hindi ganun. Unti-unti, madaming nangyari, madaming hardships na pinagdaanan, sobrang daming, hindi mo ma-imagine talaga hindi mo maisip kung paano nangyari na mula sa maliit na kubo, naging ganito na yung bahay-sambahan natin. Amen? Amen. It is all because of the grace of God. Amen? Amen. Narito ang bahay-sambahang ito. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Narito ang bahay-sambahang ito, hindi lang dahil sa effort ng isang tao, kundi sa tulong-tulong at sama-samang effort, sama-samang oras, sama-samang lakas, sama-samang resources ng bawat taong narito at lahat ng taong nagmamahal sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Imagine from kubo to this in just 10 years, 'di ba? 10 taon. Paano pa kaya sa susunod 10 taon, susunod na pag nakarating na tayong 25 years, 50 years, di ba? Imagine kung ano pang gagawin ng Diyos sa bahay-sambahang ito. Amen? Amen. Hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, parang hindi mo maarok kung paano nangyaring ganito, kung paano nangyaring ganyan, kung paano nangyaring nakarating dito. Di ba? Isa lang ang sigurado ka. Nangyari to dahil may Diyos na kumikilos sa bahay-sambahang ito. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hindi madali, sobrang mahirap po yung mga pinagdaanan para makarating itong bahay-sambahan sa ganitong estado. Marami nang umalis, maraming bumalik na ulit, marami nang nawala, marami nang nadagdag, at patuloy-tuloy pa rin tayo. All improving, paganda ng paganda, di ba? Paganda ng paganda, super blessed na super blessed, palago ng palago, all for God's glory because of God's provision. Amen? Amen. And this coming 10 years, hindi tayo papipigil, di ba? Kung paano mula kubo hanggang naging ginto sa unang 10 taon, hindi tayo papipigil, tuloy ang momentum. Amen? Amen. Mula dito, tataas pa to. Pwede pa tong mag-extend, magkakaroon pa to ng mga daughter churches and matutupad yung proclamation dito, yung declaration dito that this church will become a mega church. Amen? Amen. Gusto niyo po bang mangyari yon? Amen. Pulakpak po lahat ng gustong mangyari yon. Amen. At mangyayari at magaganap yon. Bakit? Dahil ito rin ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. John 16 verse 33 says, yan. Next po, yan. I have told you these things so that in me you may have peace. Yan. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Yes, mga kapatid, hindi madali. Pero dahil kasama ang Diyos na napagtagumpayan lahat ng bagay sa mundo, tandaan po natin, take heart. I have overcome the world. Tapos na ang laban 2,000 years ago, di ba? Paulit-ulit po nating sinasabi na hindi porket Christian ka na, easy-easy na, di ba? Alam din ito ni Pablo, kaya po hindi na sila nagulat nung kinontra sila ni Elimas, di ba? Pero balikan ko lamang po yung binanggit natin kanina. Lagi natin sinasabi na hindi porket Christian ka na ay easy na lang ang buhay, madali na lang ang buhay, di ba? Wala naman nagsabi na, sige, tanggapin mo ang Diyos, si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos okay na, wala ka nang poproblemahin, walk in the park na. Hindi, wala pong ganun, di ba? Yung iba nga, sabi nga nila, parang, bakit kung kailan pa ako naging Christian, kung kailan pa ako tumanggap, tsaka pa ako nagkaroon ng mga maraming problema. Di ba? Parang ganon. Well, mga kapatid, hindi naman po ito bago. Di ba? Kaya may Kristo ka sa puso o wala, may problema kang pagdadaanan. Amen?
Amen. Ano lang yung consolation natin? May kasama tayong Kristo sa ating mga pinagdaraanan. Amen? Amen. At ano naman kung kasama mo ang Panginoon, si Jesus Christ, take heart. I have overcome the world. Dagapin na niya lahat ng anumang dapat gapiin sa mundong ito. So dahil may Kristo ka, kaya mo na rin anuman niyang pinagdaraanan mo. Amen? Amen. So, tandaan po natin yung verse na yan. Napakatindi po niyan. Take heart. I have overcome the world. Tandaan po natin yan. Diba? Yan. So, but Elimas, So, alam din po ito ni Pablo. Ito din po yung nangyari nung kinontra sila ni Elimas. Kasi nga po, hindi porket okay na, porket Christian ka na, easy-easy na lang. Hindi porket may God's leading, 'di ba? Ay madali mo nang magagawa, 'di ba? Kahit dililid ka pa ng Diyos na mag-Bible study sa lugar na iyon, 'di ba? Meron pa rin namang hindi tatanggap, 'di ba? Meron pa rin naman na kung ano-ano ang sasabihin sa iyo, ganyan yan, narinig ko na yan, 'di ba? Ikaw nga ganito, ganyan, 'di ba? Meron at meron, may persecutions tayong pagdaraanan. Pero tandaan po natin, kasama po natin ang Panginoong Hesus sa ating mga paghahayo, 'di ba? Kasama natin ang Diyos. Hindi po tayo nag-iisa. Kaya ano man po ang iutos sa iyo, ano man po ipagawa sa iyo, with God's leading, tuloy lang. Yan. Ganito din po 'yung nangyari. Alam din po ito ni Pablo sa verse 8 po, yan. But Elimas, the sorcerer, for that is what his name means, yan, opposed to them and tried to turn the proconsul from the faith. Yan. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, ayan, ito po yung binasa natin kanina, you are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Yan. Now, the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. And immediately, mist and darkness came over him and groped about, seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching of the Lord. Yan. So mga kapatid, yes, hindi madali. Marami pong ganap kung paano tayo susunod sa tawag ng Diyos, 'di ba? Kagaya ni Paul at ni Barnabas noong tinaliwas sila ni Elimas, 'di ba? Mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi po natinag si Paul at si Barnabas. Bakit? Kasi sanay na sila na nadidinig yun. Sanay na sila na nangyayari yun. Bakit? Kasi nung nag-start silang magpahayag ng salita ng Diyos, naranasan na nila yan. Natuto na sila sa ganyang mga circumstances. Nakituro na sa kanila ng Diyos kung ano ba yung dapat nilang gawin kapag may mga ganong pangyayari. Kaya filled with the Spirit, si Paul, ganun yung ginawa niya. Sinabi niya, parang sabi niya, ikaw, puro na lang ganyan yung mga sinasabi mo. Isa kang mali yung mga sinasabi mo, di ba? From now on, ipapakita ko sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Ngayon, mabubulag ka, hindi ka makakita ng kahit na liwanag man lang ng araw. And right then and then, nakita ni Elimas kung gaano kapangyarihan yung Diyos na kanyang tinataliwas. And nakita din ito ng proconsul, kaya naniwala siya. Yan. So, yan. Gaya nung nabanggit natin noong nakaraan, di ba, hindi madali. Magkakaproblema ka, nahihirapan kang bumangon, ayaw mo na magpatuloy kasi puro na lang problema, ang daming nangyayari. Pero tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, magalak ka kapag iniinis ka ng kaaway. Amen? Bakit? Kasi hindi ka pag-aaksayahan ng oras ng kaaway kung wala naman siyang nakikitang magagawa mo para sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Guguluhin ka lang ng kaaway, pag-iinteresan ka lang ng kaaway, guguluhin ka lang niya kung tingin niya may magagawa ka for the glory of God. Amen? Kasi kung wala lang din palang patutunguhan yung paglilingkod mo, hayaan ka na lang yan.
'Di ba? Hayaan ka na lang yan. Pero dahil alam niya na dahil kasama mo ang Diyos, may magandang mangyayari ang ginagawa mo, may mga kaluluwang maliligtas dahil sa pinapagawa sa'yo ng Diyos, guguluhin ka talaga niyan. 'Di ba? Kaya magalak po kayo kapag tinetest kayo, pag sinusubok talaga yung presensya nyo ng kaaway. Bakit? Kasi alam niya na may maganda kang magagawa para sa kaparehan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, yan, tandaan po natin na lahat ng pangako ng Diyos, anumang panggugulo ng kaaway, anuman yung pagdaanan mo, take heart, I have overcome the world. Amen? Amen. At number 4 po, panghuli, last na po ito. Yan. Ano po ulit yung, paano po mangusap ang ating Diyos sa atin, how God leads His people. God leads His people through, sa mga nakapagsulat, una po, through His Word. Pangalawa po, through the Holy Spirit. Pangatlo, through circumstances. And number 4 po, through wise counsel. Yan, through our brethren. Yan, sa pamagitan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Proverbs 19 verse 20, sulat nyo na lamang po, listen to the advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Yan. Makinig po tayo sa payo ng ating mga care leaders, ng ating pastor, at ng ating mga elders. And be disciplined. Tanggapin po natin ang kanilang pagdidisiplina. Kasi at the end, ito po ay para din naman sa atin. Amen? Amen. Yan. Proverbs 11:14 says, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Yan. Sulat nyo na lamang po. Proverbs chapter 11 verse 14, for the lack of guidance, nation fall, but victory is won through many advisors. Yan. Ang church po na ito, ang ating pong gawain, hindi po magiging victorious kung isa lamang po ang gumagawa. Hindi po ito magiging ganito katagumpay kung puro si pastor lang po ang gumagawa, kung puro sila Tita Mali lang yung gumagawa, kung yung mga leaders lang yung gumagawa. Ito po ay sama-samang efforts ng ating kapatiran. Amen? Amen. Hindi po ito gawa ng isa lang. Ito po ay gawa ng sama-samang kapatiran na nagpapalakasan. Sila po yung mga kapatiran na nakapakinig ng salita ng Diyos, na nilid ng Holy Spirit, na natuto sa mga circumstances. Kaya ngayon, sinusundan nila ang leading ng Diyos sa ng sama-sama, kasama ang mga wise counsel na ito, kasama ang mga brethren. Amen? Kaya, let me take this opportunity na lang po, this time, para po pasalamatan ang bawat isa na nakasama ng ating bahay-sambahan mula sa day 1 hanggang ngayon, 10 taon, patuloy na naririto, nag-aalay ng kanilang lakas, ng kanilang panahon, ng kanilang talino, ng kanilang resources, even ng kanilang mga pinansyal na resources, pinapadala nila yung kanilang mga gamit na nagamit na dito sa bahay-sambahang ito. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Sobrang na-appreciate po ng church, ng pamunuan ng church, yung mga efforts ninyo, yung mga contributions nyo, yung lahat ng itinulong nyo sa bahay-sambahang ito. And hindi lang yon. Okay lang naman yon. Okay lang yon. Masaya sa feeling na malaman natin na na-appreciate tayo ng church, ng pamunuan ng church, nila pastor, ng mga admin. Pero etong tandaan nyo, masaya ang Diyos dahil kasama niya kayo sa kanyang gawain mula pa ng unang araw hanggang sa ngayon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, pwede po bang palakpakan natin ang ating mga sarili? Ang ating mga sarili. Yeah. Kapatid, sabihin sa katabi, salamat dahil nandyan ka. Yan, sa katabi na, sa kabila naman, salamat dahil nandyan ka. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga buhay kasi tandaan nyo, wala ang church kung wala kayo. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, wala ang church kung wala kayo. Wala itong building na to. And after all, tayong lahat, we are the church. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. And hindi ko man po
physical na naririnig ang boses ng Diyos, alam ko, sinasabi niya na salamat anak dahil nandito ka. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Katulad nga po ng binanggit natin kanina, hindi po madali. Hindi naman mula kubo is sobrang dali na lang na naging ganito tayo, di ba? Ni hindi nga namin alam kung saan ba nanggaling yung mga provisions, kaliwat kanan dumarating yung mga provisions. Mula kubo nagkaroon ng church, di ba? Hindi malaman kung paano ba maitatayo, pero bigla nagka-poste na. Ayan, biglang nabuo na, nagka-trusses na, nagkabubong na, nagkabintana na, tapos nagkaroon ng children's room sa likod, tapos lumaki na ang pamilya, nagtibag pa sa harap, nag-extend pa, tapos nagkaroon pa ulit ng children's room sa likod, at marami pang gagawin ang Diyos na buhay sa bahay-sambahang ito. Amen? Amen. Bakit? Because of God's people who is following God's leading through His words sa kanyang mga salita, through the Holy Spirit, through circumstances natuto na, and through our brethren. Amen? Amen. Magpapatuloy ang paglago ng bahay-sambahang ito. Bakit? Kasi hindi lang isa ang kumikilos. Sama-sama tayo. Patuloy para sa ikagaganda at ikalalago ng ating bahay-sambahan. Amen? Amen. All with the guidance of our God. Amen? Amen. So, muli po, gusto ko pong magpasalamat sa buhay ng bawat isa na nakasama natin dito mula day one. Yan. Sa lahat na nagbuhos ng kanilang oras, panahon, literal na dugot pawis na puhunan para sa church na ito. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa pamumuno ng ating butihing pastor, si Pastor Sagani Versosa. Amen. Palakpakan niyo po siya, pero mas palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Maraming salamat po sa kanyang family, sa lahat ng leaders, sa lahat ng mga care leaders na nakasama natin simula po nung day one. Maraming salamat. And this coming 10 years, tuloy-tuloy lang ang magandang nasimulan. Amen? Amen. Tuloy po ang momentum para sa ikagaganda at kilalago ng ating bahay-sambahan at gawain ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So mga kapatid, how God leads His people. Sabay-sabay po tayo. Basahin po natin mula sa number 1. God leads His people through His words. Number 2, through the Holy Spirit. Number 3, through the circumstances. And number 4, through our brethren. Yan. Kaya naman po, ang atin pong Macarius Challenge ay answer the call. Diba? Answer the call. Sagutin po natin ang tawag ng ating Diyos na buhay. Answer the call and follow God's leading. Amen? Amen. Handa po ba tayong sumagot sa panawagan ng Diyos? Amen. Sundin po natin ang leading ng Diyos sa ating mga buhay. And after all, kapag ikaw ay sumunod sa ating Diyos na buhay, sa Kanyang mga pinapagawa sa iyo, doon darating ang pagpapala. Obedience brings blessings. Amen? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paalala, Panginoon, na sumunod kami sa iyong leading. Sa leading mo, Diyos, sa aming mga buhay. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy namin pinangahawakan, Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, sa patuloy na pagtugon namin sa iyong panawagan na magtrabaho, na gumawa kami sa iyong ubasan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na aming pinangahawakan mula pa nung unang araw na mapunta kami dito sa church na ito, Panginoon. Lord God, tunay ngang tapat ka, hindi ka nagbago, Panginoon. Lahat ng mga pangako mo'y tinupad at patuloy mong tinutupad sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa Holy Spirit na patuloy na pumapagitna sa amin. Patuloy na kasama namin sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Patuloy na sumasama sa buhay ng bawat isa na narito sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga circumstances na napagdaanan namin, Panginoon, sa mga persecutions, sa mga troubles, Panginoon, sa mga sakit
at paghihirap na napagdaanan at napagtagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord God, kung minsan hindi namin maipaliwanag kung ano ba yung mga pinagdaraanan namin, Panginoon. Pero Panginoon, patuloy lang kami na susunod sa iyong leading. Patuloy lang kaming sasagot sa iyong panawagan na maglingkod kami sa iyong ubasan, Panginoon. Kaya patuloy din po namin mapagtatagumpayan naman po yung mga gawa ng kaaway na humarang sa amin, Panginoon. And bawat pagsubok, Panginoon, dala namin ang mga lesson, ang mga tinuro mo sa amin, Panginoon, ay patuloy kaming tumatatag, patuloy na lumalakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. And Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga brethren, sa aming mga kapatid na nakasama namin, Panginoon. Panginoon, di man sila narito mula nung day 1, Panginoon, pero kasama pa rin namin sila, Panginoon, simula nung dumating sila dito sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Hindi sila nang iwan, Panginoon, ay patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na gumagawa sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakasama namin at makakasama pa namin, Panginoon. Lord God, alam namin, Panginoon, na patuloy na ibubuhos mo po, Panginoon, ang pagpapala sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na patuloy na gumaganap para sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, sa 10 taon na pagdedeklara namin na we are Macarius, we are super blessed, Panginoon. Napatunayan na po namin, Panginoon. Kitang-kita po namin ang iyong katapatan, Panginoon. Hindi lang kami pinagpala, kami lubos na pinagpala. We are super blessed, Panginoon. And dahil naiintindihan namin ang iyong mga pangako, hindi lang kami basta masaya. Kami lubos na masaya, Panginoon. We are happier than happy, Panginoon. We are indeed Macarius, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako na patuloy naming pangahawakan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, kayo po nakakaalam ng kanilang mga panalangin, ng kanilang mga daing, kanilang mga hinanaing, Panginoon. Lord God, alam ko, Panginoon, na patuloy na kumikilos ka at may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng pananampalataya, Panginoon, na magpatuloy, kumapit, magpakatatag, to see through kung ano man po itong gusto mong ipakita sa amin sa bawat pinagdaraan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, with your word, with your Holy Spirit, and with the lessons na napagdaaran namin through various circumstances and with the people around us, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Answer the call. Follow God's leading. Isa pa po yung malakas. Answer the call. Follow God's leading. Patuloy po tayong sumagot ng yes. Yan, baka kasi sumagot no naman. Na sumagot ng yes sa tawag ng ating Diyos na buhay. And obedience brings blessing. To God be the glory. Stay super blessed in Christ. We are indeed Macarius. To God be the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!